Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ikalabinsyam ng Setyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, maulan na panahon mararanasan sa Visayas at Mindanao. Fair weather naman ang inaasahan sa Luzon ayon sa DOST Pag-asa. Big time oil price high, kasado na naman ngayong araw. Maraming salamat sa mga oil companies. Speaker Martin Romualdez hiningi ang tulong ng mga oil players para mapagaan ang epekto ng lingguhang taas presyo ng petrolyo. Malaki-laki daw po inaasahan nating suspension. Matagal-tagal pa na. Yung inaasahang suspension kung sakasakali sa ipinapataw na value-added tax para sa mga langis. Pangulong BBM at ang NFA nagtakda na ng buying price o nagtaas ng buying price ng palay. 23 na per kilo. PCO itinanggi na may troll army ang Marcos administration. Pari naman sa Borongan, sinimak ni Pope Francis dahil sa kasong sexual abuse. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! At saka pala yung kaso nung reporter natin sa Iriga City na isinampa ng PNP dahil sa pagsilip niya sa blatter. Dinismiss na ng korte tulad ng inaasahan. Tanatali muna ng ating mga balita. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, habang fair weather naman ang iiral sa Luzon. Ayon kay Benison Estereha ng DOST Pag-asa, moderate to heavy rains ang inaasahan sa western at southern parts ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, ang Soxargen, lalo na sa hapon at gabi. Apektado rin ang ITCZ ang eastern portion ng Caraga Region, northern Mindanao, Davao Region, gayon din ang buong Visayas at southern portion ng Palawan. Samantala, sinabi ni Estereha na asahan na may mabubuong LPA sa loob ng ITCZ ngayong linggo. Narito naman ang inaasahang agwat ng temperatura sa ilang mga pangunahing lugar at lungsod. Metro Manila, maalinsangan, 25 to 32 degrees Celsius. Baguio City, sarap. 17 to 24 degrees Celsius. Parang naka-aircon lang. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte, pero sa Lawag City, 25 to 32 degrees Celsius din ang temperatura. Sa Tugigaraw, mas mainit, 25 to 34. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, sa Palawan, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, malamig din, 22 to 31 degrees Celsius. Kalayaan Island, 25 to 33 degrees Celsius. Iloilo City, mga aga sa mga katuranta na. Daw kaigang baga, 25 to 32 degrees Celsius. Buntag Sugbo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban City, 26 to 33. Cagayan de Oro City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman, Buenos Dias sa Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At sa Davao City, maalinsangan din, 25 to 32 degrees Celsius. Magandang umaga Pilipinas! Samantala, mahigit naman sa 2,000 katao ang nagsilikas dahil sa flash flood bunsod ng malakas na mga pagulan sa Zamboanga City. Na-rescue naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection ang mga natrap dahil sa pagtaas ng level ng tubig kasunod ng malalakas na pagulan na naging dahilan ng pag-apaw ng Kanukutan River sa barangay Pasunanca, Zamboanga City.
Inaasahan na ni Mayor John Dalipe inatasan ni Mayor John Dalipe ang City Social Welfare and Development Office, gayon din ang CDRRMO na tugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Sa kasalukuyan, mananatili sa 4 na barangay ang apektado ng mga pagbaha. At kumakatawan dito ang 1,500 individuals na nasa evacuation center. Lumarga na ang panibago at malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, $2.50. $2.50 po ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 2 piso sa gasolina at sa kerosene. Ito na ang pang-10 magkakasunod na linggong sumirit ang presyo ng gasolina, pang-11 naman sa kerosene at diesel. Simula Hulyo, nagmahal na ng 16 pesos and 90 centavos per liter ang diesel, 11.60 naman sa gasolina at 15.74 sa kerosene. Sinabi ng Department of Energy, magtutuloy-tuloy pa ang dagdag presyo sa krudo. Hanggang Disyembre, bunsod pa rin ang tapyas produksyon ng Saudi Arabia at ng Russia. Tapos naapektuhan pa ho ng mga pagbaha ang Libya. Samantala, umapila naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga kumpanya ng langis na tumulong sa pagpasan sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo upang mabawasan ang epekto nito sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Sa isinagawang consultative meeting sa Kamara na dinaluhan ng ilang mga kongresista at mga kinatawa ng oil companies at mga opisyal ng Department of Energy, iminungkahi ni Romualdez na bawasan ng mga oil player ang kanilang kita o profit margin. Sinabi ni Romualdez na dapat maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema ang mga ito dahil kung hindi ito gagawin ay magiging kung may gagawin man sila na hakbang na magpapahirap pa sa mga kababayan natin ay hindi magiging katanggap-tanggap para ho sa mga mambabatas. Tiniyag din ng leader ng Kongreso sa mga stakeholder ng oil industry na bukas sila na pakinggan ang iba pang mga alternatibong opsyon upang tugunan ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis, kabilang din ang posibleng adjustment sa buwis at panukalang repasuhin ng Republic Act No. 8479 o yung Downstream Oil Industry Deregulation Act. Isa pa sa mga win-win solution ng House Speaker ay ang pagsuspende ng 3 buwan ng fuel excise tax sa mga imported na mga langis at bioethanol. Ito'y upang mabawasan ang impact ng lingguhang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Plano nga ng Kamara na rekomenda ang 3 buwang suspensyon sa excise tax ng langis sa gitna ng serye ng oil price hike. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kailangan muna itong hilingin ni Speaker Romualdez sa Pangulong BBM na may tanging kapangyarihang magsuspende ng ipinapataw na excise tax. Kung sakali, inaasahang bababa ng 10 piso ang kada litro ng imported na langis habang 4 na piso naman ang sa bioethanol. Ipinapanukala din ng mga mababatas na reviewin ang oil deregulation law. Kasunod dito ng pulong ni Romualdez sa mga kumpanya ng langis para makahanap ng win-win solution sa walang prenong taas presyo sa halaga ng krudo. Nagtakda na ng buying price ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa mga dry at sariwang palay upang mapataas din ang kita ng mga magsasaka at matiyak na may sapat na supply at ganahan siyempre ang ating mga magsasaka na magtanim. Mismo ang Pangulong Marcos ang nag-anunsyo ng bagong presyuhan sa bilihan ng palay matapos bulungin ang NFA Council na kanyang pinamumunuan bilang tugon sa pagbabago ng produksyon at mga market conditions. Tawag ako ng meeting ng NFA Council para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23, ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa
ng masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nilinaw naman ni Presidential Communication Office Secretary Cholay Garapil, walang troll farm o armies ang Marcos administration. Ang pahayag ay ginawa ni Garapil sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng panukalang 1.92 billion pesos na budget ng PCO para sa fiscal year 2024. Ayon kay Garapil, walang troll farm o troll army ang Marcos administration. Ang meron lamang sila sa PCO ay 363 na mga empleyado. Nabuksan ang issue ng troll farms matapos tanungin ni Senator J.B. Ejercito at binanggit na sa mga nakaraang administrasyon, merong halos 1,500 na mga empleyado ang palasyo na hinihinalang mga troll na nagpapakalat ng fake news sa mga social media site. Kaso ang isinampa ng PNP Iriga sa isang reporter ibinasura na ng korte. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Biraka. Diyos marhay nga Ray. Ibinasura ng Iriga City Prosecution Office ang kaso na isinampa ng mga personahe ng Philippine National Police Iriga sa reporter ng radyo natin Iriga na si Rizal Joris Pajares dahil di umano sa paglabag sa Data Privacy Act. Ikinatuwa naman ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur Chapter, ang naging resulta sa kaso ng kanilang kasamahan sa broadcast. Sa pahayag ni KBP CAMSUR President Maria Fe Mariscal, kanyang pinasalamatan ang kanilang naging legal counsel na si Attorney Herman Brix Cladera, kasamahan sa KBP CAMSUR, National Union of Journalists of the Philippines o NUJP at iba pang grupo ng media sa naging suporta nila sa pagharap sa kaso. Aniya, nagiging inspirasyon lamang ito ng media bilang fourth state na gampanan palalo ang mandato na maging watchdog sa lipunan at maging mas vigilant pa sa kanilang marangal na propesyon. Lumabas ang desisyon ng korte na na-dismiss ang kaso halos isang buwan nang mangyaring insidente na madetinin ng 3 araw ang nasabing radio reporter dahil sa pagbulatlat ng blatter book sa loob ng police station. Inakusahan si Pajares dahil sa unauthorized access ng police blatter na paglabag di umano sa data confidentiality at safety protocols na naglalaman umano ng mga personal at sensitibong impormasyon ng mga tao. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. Mabalos. Ang tanong ngayon, paano naman yung 3 araw na pagkakakulong doon sa tao? Dahil sa malicious prosecution na yan na ginawa ng Chief of Police na hindi man lamang tiningnan yung mga probisyon ng batas. Isang motorista arestado naman sa isinagawang Comelec gun ban checkpoint sa bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. Detalye na balita mula sa 105.3 radyo natin pinamalayan mula kay Donabel Morris. Donabel. Magandang umaga. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang Comelec gun ban checkpoint sa Barangay Dangay, Roas Oriental, Mindoro. Noong Biyernes ganap na alas 7:40 ng gabi, Setyembre 15, taong kasalukuyan. Ito ay matapos umanong masakote ng pinagsamang puwersa ng AFP at PNP sa pangunguna ni Police Major Sherwin D. Maupay, Chief of Police at team leader sa nasabing Comelec checkpoint. Ang motorista ay sakay ng isang kulay pulang Suzuki Rider 150 na walang plaka. Pinara umano ito ni PEMS Jerion Gabayno at agad nilang napansin ang 40 caliber pistol Taurus model na may serial number 77500 na nakasukbit sa bewang ng motorista at kargado na 14 na live ammunition. Agad kinumpiska ang nasabing baril matapos na mabigong magpakita ng mga kaukulang dokumento at exemption sa Comelec gun ban ang lalaki sa presensya ni Barangay Captain Hill Gusi at Mrs. Chofila Paina, Assistant Comelec Officer. Ang nasabing naaresto ay nasa kustudiya na ngayon ng Roas MPS para sa dokumentasyon at disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code
COMELEC gun ban at violation sa Republic Act number 10591. Mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan Oriental Mindoro, Donabel Fitalsana Mores, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Donabel. Samantala, ay kinalaman pa rin sa eleksyon, Barangay Kagawad patay sa pamamaril sa Sorsogon. Detalye ng balita mula sa 104.7 Radyo Natin Irusin mula kay Dante Binamera. Dante. Mayad na adlaw, magandang umaga Pilipinas mula dito sa Radyo Natin Erosin, Sorsogon. Patay ang isang barangay Kagawad matapos pagbabarili ng dalawang lalaki sa loob mismo ng kanilang bahay noong Sabado, bandang 7:00 ng gabi sa Barangay Ugod, Donsol, Sorsogon. Kinilalang biktima na si Ferdinand Baral, residente at kagawad ng nasambit na barangay. Nasa loob ng kanilang bahay ang biktima nang biglang dumating ang dalawang hindi pa nakikilalang mga sospek at pinagbabaril ito. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Inimbestigahan pa kung sino ang mga salarin at kung ano ang motibo sa pagpatay. Yan po ang ating balita. Ako si Dante Binamera mula dito sa Radyo Natin ni Rosin 104.7 kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Dante. Samantala, mga pulis ng Batangas binalasa na dahil naman sa nalalapit na barangay at SK elections. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RE35. Renz, good morning. Kaugnay ng paghahanda ng kapulisan sa dating na Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023, nagsagawa ng balasahan ng Batangas Police Provincial Office. Ayon kay BPPO Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte, 5% ng kapulisan ng Batangas ay inilipat ng assignment para maiwasan ang conflict of interest. Dagdag pa ni Colonel Belmonte, mahalaga ang hakbang ito upang masiguro na hindi maimpluwensya ng kapulisan ang resulta ng halalan sa kanilang lugar na nasasakupan. Ginawa na ito upang mabalanse ang bilang ng mga kapulisan na maglilingkod at duty sa araw ng halalan. Alinsunod ito sa inilabas na direktiba ng Directorate for Personnel and Record Management Division na lahat ng kapulisan na may kamag-anak na tatakbo sa darating na halalan ay dapat mailipat ng destino sa ibang lugar. Hulyo pa lamang ay nanghingi na ng listahan sa mga istasyon ng Provincial Administrative and Resource Management Unit upang makasunod sa utos ng higher headquarters. Para sa kauna na sa Pilipinas, TCRH ito, si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz. Samantala, suspect naman sa krimeng acts of lasciviousness at rank 8 most wanted person ng Oriental Mindoro, arestado sa Calapan City. Detalye na balita mula kay Jay Corpus mula sa 102.9 Radyo Natin Victoria. Jay. Magandang umaga. Timbog ang 52 anyos na lalaki sa kasong act of lasciviousness sa Calapan City matapos ang naging operasyon ng mga otoridad sa Sitio Halbos, Barangay Ginubatan noong Miyerkules, Setyembre 13. Ayon sa Mimaropa Police, kinilala ang suspect na si Eduardo Suarez Icatral alias Dake. May asawa, walang trabaho at nailista rin bilang rank 8 most wanted person sa Oriental Mindoro. Sa naging ulat ng City Police, naaresto si Suarez sa bisa ng warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness sa ilalim ng RA 7610 o Special Protections Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kung saan may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Calapan CPS ang suspect habang inihahanda ang mga dokumentong isasampa laban dito. Mula dito sa 102.9 Radyo Natin Victoria, Oriental Mindoro. Ako si Jay Corpus, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jay, at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Iloilo. May nga aga mga tutok at mga nini. Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Naga. Sinibak na ni Pope Francis ang pare ng Diocese ng Borongan dahil sa manoy pagkakasangkot nito sa sexual abuse. Inanunsyo ni Borongan Bishop Crespin Barquez na inilis na sa clerical state si Father Pio Aclon. Ayon kay Marquez, hindi na maaaring magsagawa ng misa o magsagawa ng clerical duty si Father Alcon o Aclon. Samantala, humingi naman si Aclon ang kopya ng sulat ng Santo Papa na nagdidismiss sa kanya. Nilinaw din ni Aclon na hindi ito dapat na ginawa sa social media. Dapat niya ay idinidirekta ng ang mga concern sa mga nasasangkot na individual. Magandang umaga, Pilipinas! Galit si Father.
Bakit nga naman nauna sa media bago daw ipinaalam sa kanya? Ay mga mamis, oras sa buong kapuluan, 22 minutes makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today. Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit na mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Cebuman cotton. Gawa po ito ng ACS. Showbiz muna tayo. Si Rita Magdalena daw, tahimik na ang buhay, masaya na sa pagiging single mom. Ang itanong natin kay Morley Alinio, sino si Rita Magdalena? Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Rita Magdalena at mariin niyang inamin sa atin na super happy siya sa kanyang bagong buhay ngayon bilang isang single mother. Well, nagsilang nga itong si Rita ng baby boy na tinawag niyang Uno, na kung saan ay ayaw pag-usapan ng naturang aktres ang ama ng kanyang anak. Ang importante umano ay ang pagmamahal na ibinibigay niya rito. At sinabi pa nitong si Rita na sa kabila ng lahat ay sinisikap niyang maging isang dakilang ina ng kanyang anak na si Uno. Alam ba ninyo, nagbe-breastfeed itong si Rita para mas malakas daw at mas malusog ang kanyang sanggol. Ayon kay Rita, marami raw ang nabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung dati-rati ay gumigimik siya, ngayon diretso na ng bahay at nag-aalaga siya ng kanyang anak. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu. Maraming salamat Morley. Ayun, inabutan pala ito ni Malu Cabral. Bold star to dati. Anong pelikula? Bagay. Hindi naman kayo nanonood ng bold na pelikula eh. Wholesome tayo eh. 63 maliliit na mga retailer ng bigas sa Eastern Visayas nakakuha ng ayuda mula sa DSWD. Detalye na balita mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang mula kay Joyjon Valerita Acol. Joyjon. Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 15,000 pesos cash assistance sa 63 maliliit na retailer ng bigas sa Eastern Visayas na lubhang naapektuhan ng price cap na itinakda ng gobyerno. Sinabi ni DSWD Regional Information Officer Jonalyn D. Chua nitong Biyernes na ang mga retailer na ito ay paunang tatanggap lamang ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, Economic Relief Subsidy o SLP-ERS at patuloy pa rin ang validation para sa iba pang gustong maka-avail nito. Dagdag pa ni Chua, inisyal pa lang ang bilang ng mga tatanggap at ilan ay natukoy na ngunit kailan magpakita muna ng ilang mga dokumento bago ibigay ang subsidy. Hinihintay pa rin nilang sa ngayon ang certified list ng mas maraming rice retailers mula sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si DSWD Secretary Rex Gatchalian na gamitin ang Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran bilang pag-asa sa pagkalugi ng maliliit na retailer ng bigas mula sa pansamantalang price cap. Ang direktibang ito ay naglalayong tugunan ang tumataas na gastos sa pagkain at magpataw ng mga parusa sa mga taong sangkot sa pag-iimbak ng bigas at bilang tugon na rin sa mga ulat ng malawakang pagmamanipula ng presyo. Yan ang report mula dito sa DYRN, Radyo Natin 90.1. Ako si Joyjon Valerete Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Joyjon. Samantala, 100,000 pisong pabuya naman ipagkakaloob sa sino mang makapagtuturo sa mga pumatay kay Attorney Lingling Alzate. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. 100,000 piso ang ipagkakaloob na pabuya sa sino mang nakakakilala at makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga tao may kinalaman sa brutal na pagpatay kay Attorney Mazanyata Liliwa Gonzalez Alzate sa Bangged Abra. Tiniyak ng Abra Provincial Police Office na makakaasa ang publiko na hindi nila ibubunyag ang pagkakilanlan ng sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Ayon sa PNP, posible umanong may kaugnayan sa barangay at Sangguniang Kabataan election ang pagligpit sa naturang abogado sapagkat may hawak itong kaso na may kinalaman sa human rights. Samantala, kinilala na ng National Bureau of Investigation ang mga suspect na brutal na pumatay kay Attorney Alzate. Gayunman, hindi muna ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang pagkakilanlan ng mga ito.
Samantala ilang grupo, ahensya at opisyal ng gobyerno nagpahayag na naman rin pagkondena sa pagpaslang sa naturang itinuturing na walang takot at natatag na abogado. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos na Yagina. 27 makalipas ang alas 4 na umaga, pasado na sa Kongreso sa ikatlo tuling pagpasang panukalang nagdedeklara sa Pampanga bilang Christmas Capital of the Philippines. Sa botong 250-0, wala ding abstention. Inaprobahan ng Kamara ang House Bill number 6933 3 buwan bago magpasko. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nagiging extra special ang Christmas season sa bansa dahil sa magagandang parol na gawa ng mga Kapampangan. Sa ilalim ng Section 2 ng panukala, inaatasan ang Department of Tourism na isulong ang lalawigan bilang Christmas capital sa mga promotional campaign nito. Maya-paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ambulansya na maghahatid sana ng isang pasyente nahulog naman sa kanal sa Sual, Pangasinan. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Freddy Pajardo mula sa RH38. Freddy. Aksidenteng nahulog sa kanalang isang ambulansyang pag-aari ng Barangay Rojas, Anda, Pangasinan na maghahatid sana ng pasyente sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Ayon kay Police Staff Sergeant Kenneth Tamayo, Sual PNP Investigation on Case, naganap ang aksidente sa sitio Matalitik, Barangay Kawayan, Sual at kinilalang ambulance driver na si Roberto Rarang, 52 anyos, residente ng Barangay Rojas, Anda, na pinalalagay na nakaidip ito sa pagmamaneho na siyang dahilan ng pagkawala ng kontrol sa manubela ng ambulans at dumiretso ito sa kanal. Dahil sa lakas ng bangga sa bakal na riling sa gilid ng highway, nakaladkad dito at maging ang puno ay nabuwal din. Nagtamo ng sugat sa kanyang paa ang driver na si Rarang dahilan ng pagkaipit nito sa ilalim ng manubela. Ligtas naman ang dalawang sakay ng ambulansya na isa rito ay pasyente at agad namang naitakbo sa malapit na paggamutan. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Tamayo na wala nang nagharap ng reklamo sa aksidente maliban na nila ang DPWH kung maghahabol sa LGU ng Anda. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Masantos siya kabasan itsikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Inaprobahan din ng Kongreso sa ikatlo tuling pagpasa ang panukalang naglalayong kilalanin ng General Santos City bilang tuna capital ng Pilipinas. Ito ay bilang pagkilala sa pagiging pangunahing producer ng Jensa ng sariwa at canned tuna. Sa botong 249-0, walang abstention, inaprobahan ng Kamara ang House Bill 4641 na inakda ni General Santos Representative Loreto Acharon. Sa Jansan, matatagpuan ang 8 tuna cannery sa bansa na nag-empleyo ng mahigit sa 120,000 individuals at may industry value na umaabot ng $58 million. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang nasabing bill ay pagbibigay importansya sa tuna industry bilang driver of development. Ginit pa ni Romualdez, ito ay hindi lamang source ng export earnings kundi source din ng kabuhayan ng mga mangingisda, mga fisher folk at mga manggagawa ng lungsod ng Jensan at maging buong Pilipinas. Itong miyembro naman ng NPA na may mga aliases hango sa pangalan ng mga artista. Aba, mga pogi siguro sila. Sumuko sa militar sa Talaingog, Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay John Di Bacutak, RH19. Assalamualaikum, John. Alaikumussalam, Kuya Angel. Itong NPA Communist Terrorist Group na may aliases hango sa pangalan ng mga sikat na artista ang sumuko sa pamunuan ng 56 Infantry Tatag Battalion sa Sitio Central Baugan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Ang mga sumuko ay kinilala sa kanilang aliases na Fernando Po, Rostom, Sarmontano, Adolfo, Agata, Rica at Andrew E. Pawang miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler Sub-Regional Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Committee na nag-ooperate sa borders ng Bukidnon at Talaingod. 3 high-powered firearms ang kasamang snuko ng 7. Ayon kay alias Fernando Po, team leader ng grupo,
Pagod daw mano sila sa katatago sa kabundukan. Walang halos sa hintong lakaran sa araw at gabi at wala rin silang halos makain. Hindi na mano nila alam kung paanong tatapusin ang kanilang paghihirap sa gerang wala umanong silbi. Dahilan na nagdesisyon na silang sumukong magkakasama. Sa pahayag naman mula kay 10th ID Acting Commander Brigadier General Alan Hambala, mainit nilang tinatanggap ang mga sumusukong NPA na hangad ay magbalik loob sa pamahalaan. Sa kabilang dako, patuloy naman ang pagsisikap ng kasundaluhan na ma-prevent ang re-entry ng mga armed groups na ito sa Davao Region. Ang 7 sumuko ay nasa kustodiya ng 56 IB at nasa ilalim na sa custodial debriefing and medical intervention. Inihahanda na sila para i-endorso sa Government Assistance Program for Rebels. Ito ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat John, sukran. Pinuri naman ni Senator Bongo ang local government ng New Washington sa Aklan sa matagumpay na groundbreaking ng Super Health Center nitong nakalipas na linggo. Sa kanyang video message, binigyan diin ni Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health and Demography, ang kahalagahan ng Super Health Center na nagdadala ng pangunahing pangangalaga, medikal na konsultasyon at maagang pagtuklas ng mga sakit sa mga komunidad, partikular na sa mga malalayong lugar ng bansa. Ayon kay Senator Go, isinusulong niya ang pagpapatayo ng mas marami pang Super Health Centers dahil alam niya kung gaano ang pangangailangan na mailapit sa mahihirap na mga kababayan natin ang serbisyong medikal. Ang Super Health Center ay ang bago at improved version ng Rural Health Unit na makakatulong naman sa pagdecongest din ng mga ospital. Ito ay may database management, outpatient, panganakan, isolation. Meron ding diagnostic services para sa laboratory, x-ray at ultrasound. May pharmacy at ambulatory surgical unit. 34 makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga po kay dating Environment Secretary Jim Sampola. Nakatutong ngayon dyan sa Midsayap, Cotabato. Most wanted person sa patong-patong na kaso ng miyembro ng criminal gang na aresto naman ng CIDG sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinaigting na oplan sa Likop, oplan paglalansag na aresto ng Bataan CIDG ng mga tauhan ni Provincial Chief Major Carlo Edin Mahinay ang isang most wanted person na may patong-patong na kasong pangkagahasa sa isang minor de edad sa Bataan. Ayon dito kay Major Carlo Edin Mahinay, inaresto nila ang suspect sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Honorable Maria Teresa Pagtalunan Maulyon ng Branch 3 Maribeles, Bataan. Ang mga kasong kinakaharap ng suspect ay statutory rape, relation to RA 7610, 3 counts, rape by sexual assault in relation to RA 7610 na walang mga piyansa, at 2 counts ng acts of lasciviousness in relation to RA 7610 na may piyansa naman ito na 200,000 piso bawat isang kaso. Nabatid pa, ang suspect ay miyembro ng Moreno Criminal Gang na kumikilos sa Bataan na ngayon ay nakadetain ito sa CIDG Detention Facility sa Balanga City at nakatakdang sumailalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Eto muna ang ating mahiwagang tunog. Wala pa akong feedback kung may nanalo. May nanalo na ba? Wala pa. Madam Elanie Bensal, ang ating tunog master. Anong latest? Mahiwagang tunog! Pero habang wala tayong naidideklarang panalo, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw na ito, kung wala pang nananalo ha, 9,000 pesos na. Ayan. Alam mo ng clue. Oo, kasi nakuha daw eh. Nakuha yung unang item, yung pangalawang item, yung prinsipyo na lamang ho ng P6 ang ating hinahanap pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
37 makalipas ang alas 4, approve na sa ikatlot huling pagpasa ng Kongreso ang panukalang magbibigay naman sa mga kapatid nating Muslim o Muslim Filipino ng digital access sa mga Sharia Court sa pamamagitan ng pag-amyenda ng ilang probisyon ng National Commission on Muslim Filipinos Act of 2009 o ito pong Republic Act 9997. Ang House Bill 9045 o an act providing Muslim Filipinos better access to Sharia courts ay nakatanggap ng 251 votes. Walang tumutol. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang NCMF ay inaatasan ng naturang panukala na makikipag-ugnayan sa Department of Information and Communication Technology at sa Korte Suprema para sa digital transformation ng court services ng mga Muslim tribunals. Layunin ng panukala na payagan ang paperless filing ng mga dokumento sa pamamagitan ng digital platform tulad ng marriage certificate, birth certificate, death certificate at iba pang mga katulad nito. Sa ilalim din ng panukala, papayagan din ang Muslim agency na pumasok sa public-private partnership para may proseso ang mga kinakailangang dokumento, ngunit dapat yakin na mapapangalagaan maging ang privacy ng mga ito. Paano ka lang suspendihin ang ipinapataw na excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo dapat pag-aralang mabuti? Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan, RH12. Manang Milky. Manang Milky. Kailangan timbangin mabuti ang panukalang ihinto muna ang pagpapataw ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. Itong nahayag ni Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, para umano makatulong sa epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Sabi ni Kimbo na isang ekonomista, ang nakukolektang buwis ay ginagamit ng gobyerno na panggastos bukod pa sa posibleng makakaapekto sa gross domestic product ng bansa. Ayon kay Kimbo, mayroon ding anyang alternatibong paraan para ibsan ang epekto ng oil price increase gaya ng pagbibigay ng mga subsidy. Bukod pa dito, sinabi ni Kimbo, may iba pang mga unutilized funds o hindi pa nagagamit na pondo para sa fuel subsidy sa ilalim ng Department of Transportation at Department of Agriculture. Mayroon din anya mga subsidy program na nakapaloob naman sa Department of Social Welfare and Development. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Manang Milky. Alas 4:39 ang oras sa buong kapuluan. Meron man akong babatiin ng happy birthday. Special po itong taong ito sa akin kasi nagdiriwang siya ngayon ng kanyang 9th birthday. Happy birthday kay Angela Gabrieli Palmones, ang aking magandang daughter. Abby, happy birthday at sana mabusog mo ang mga kasama mo dyan sa Cebu. And vale, dito sa DCRH may palugaw na si Malo Cabral. Si Mother ay nagpalugaw na dahil birthday ngayon ni Abby. Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At dahil nga po napag-uusapan ang birthday, ilang taon ba ang mga Hapon? Ay, ilang taon mga Hapon. Tumatanda ho pala ang mga Hapon. Ano? Tindi ng dami ng mga senior citizen nila. Malo, makinig ka mabuti dito, ha? Sa kauna-unahang pagkakataon, mahigit 10% na ng mga Japanese national ang tumuntong sa edad na 80 o higit pa. Ibig sabihin daw po, isa sa bawat 10 Hapon 80 years old and above. Ganun katanda. Sa datos ng gobyerno na inilabas bago ang Respect for Aged Day, National Holiday, may national holiday sila doon para sa kanilang mga senior citizen. Hindi lang senior citizen, talagang aged. National holiday pala ng Aged Day nila ngayon. Tumaas na ng 29.1% mula sa 29% ang populasyon ng Japan na nasa edad 65 years old nitong 2022. 29%, halos 30%. Pangalawa ito sa 24.5% ng Italy
at pangatlo naman sa 23.6% ng Finland. Ganon. Sinabi ng Internal Affairs Ministry ng Japan, ang may pinakamaraming matatandang sila na ngayon ang may pinakamaraming matatandang populasyon sa buong mundo. Resulta ito ng pagpapaliban ng mga kabataan sa pag-aasawa at pag-aanak dahil sa hindi matatag na trabaho at kahirapan sa ekonomiya. Dahil dito lumobo na ang mga gastusin para sa pag-aalaga ng matatanda sa Japan habang hindi na sapat ang bilang ng kabataan upang punan ang mga trabahong ito at para magbayad ng iba't ibang social at welfare program. Ayun. Kaya sa Japan talagang problema kasi ng mga Hapon, masyado silang close sa kanilang culture. Bibihira yung nag-aasawa sa labas ng kanilang kultura. Mas gusto nila, prepared pa rin nila ang isang Haponesa mag-aasawa ng Hapon. Ganun sila doon. Ayaw pa rin nila nung interculture para ma-preserve daw yung kanilang kultura. Kaya ang dami, hindi lang yun. Marami rin talaga sa mga kabataan doon ng ayaw pang mag-asawa hanggat hindi stable ang kanilang sitwasyon. Ayan, kaya doon sa mga naghahanap po ng trabaho, mga ang tawag dito, healthcare service, di ba? Mataas ho ang demand sa Japan. Kaya si Abby gustong-gusto talaga pumunta ng Japan. Hindi, doon yun gustong magturo. Anak, pwede ka na mag-boyfriend. Magandang umaga, Pilipinas! May gosino na si Daddy. Ayan, Teka mo na. Pagsira ng mga Chinese sa mga coral reef sa West Philippine Sea, banta sa global food security ay naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH20. Raymond. Malaking banta sa kakulangan ng supply sa pagkaing isda ang ginagawa ng mga Chinese militia na pagsira sa mga bahura o coral reefs sa mga shoals sa West Philippine Sea. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng mga larawan at video na inilabas ng Philippine Coast Guard na nagpapakita sa mga coral reefs sa Escoda o Sabina Shoal na nasira na. Ayon kay Zubiri, hindi lang mga Pilipino may isdang nakikinabang sa lamang dagat na nasa lugar, kundi pati na ang mga Vietnamese fishermen, Malaysian at pati na mga Chinese fishermen. Dahil dito ay kailangan umano nating magbantay at baka kasunod nito ay reclamation na naman gaya ng ginawa sa iba pang isla sa West Philippine Sea. Sabi ni Zubiri ay nakausap na niya ang Department of Environment and Natural Resources upang magtayo ng mga marine ranger stations malapit sa lugar. Pumayag na si Senador Juan Edgardo Sani Angara bilang chairman ng Senate Committee on Finance na popondohan ito ng 600 million pesos. Maliban pa sa pagdadagdag sa budget ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang makabili ng mga karagdagang patrol ships at iba pang makabagong kagamitan na magagamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Mayong pagpaminaw niya, amping Secretary Jim Sampol na. Samantala, sabi naman ng BIPAR, ang pagkasira nga ng bahura sa West Philippine Sea may epekto sa fish efficiency ng ating mga karatig bansa. Hindi lang ng Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nababahala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkasira ng coral reef malapit sa Palawan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na ang pinsala sa bahura sa Rizal at Escoda Shoal ay may epekto hindi lang sa food security ng Pilipinas kundi ng mga karatig bansa. Paliwanag ni Briguera, mayroong tinatawag na interconnectivity ng marine ecosystem. Kaya ang nangyayari anya sa West Philippine Sea ay naglalagay rin sa alanganin sa fish sufficiency ng lahat ng mga bansang nasa rehiyon. Aminado ang opisyal na nananatiling hamon ang pangingisda sa naturang bahagi ng karagatan. Kaisa ang BIFAR sa posisyon ng National Task Force on West Philippine Sea na ang anumang presensya ng mga dayuhan sa West Philippine Sea ay banta sa soberenya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan kay Edith Yonekura na nandyan daw po sa Shizuoka,
Prefecture ng Japan. Nagsagawa naman ng dialogo ang Pilipinas at India upang mapalakas pa ang maritime security cooperation. Dinaluhan ng dialogo sa Maynila ng mga Pilipino at mga Indian maritime security, geopolitical at economic experts, kasama ang iba pang mga foreign diplomat. Idiniin ng Indian Navy Commodore na si Devesh Lahiri ang kahalagahan ng pagtutulungan ng Pilipinas at India para matiyak ang balaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific region. Ginit din sa forum na may obligasyon ang lahat ng bansa na igalang ang international law gaya ng UNCLOS. Samantala, Wishy Pokwang, okay lang daw na muling magka-love life. Ba, talaga naman. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pagkatapos ng kontrobersyal na hiwalayan na Pokwang at ng American boyfriend niyang si Leo Bryan, tuloy-tuloy ang trabaho ng komedyante at kailangan daw para sa kanyang dalawang anak at magpapatayo pa raw siya ng bahay para maglalagay raw siya ng komisari para sa kanyang mamang Pokwang's Gourmet. Kaya nagpasalamat daw siya sa lahat na blessings, tuloy-tuloy ang trabaho, pati ang GMA7 ay very supportive sa kanya at may bago pa siyang pelikulang Slay Zone under Wide International Films. Kailangan daw niyang tuloy-tuloy ang trabaho para sa kanyang mga anak. Pero nilinaw ni Pokwang na hindi pa sarado ang kanyang puso. Bukas daw siya sa posibilidad na magka-love life ulit, pero ayaw na raw niyang maghanap. Kung darating ang tamang lalaki, di darating. Pero marami raw siyang natutunan sa nakaraang relasyon na i-apply na niya ito kung sakaling may in love siya ulit. Heto ang say ni Pokwang. Ayoko mo nang okay, worry. Kaya mo lang siya, pag may dumating, pakiramdam ka na. Kasi dati yung mga red flags, hindi ko gineta ko lang. So, dahil red flags sa tutusin, gineta ko lang talaga. Nagpamalat ko But this time, at least may lesson ako nakuha doon sa nakaraan. Yan ang pahayag ni Pokwang. Ang dami daw niya natutunan sa mga nakaraan at kailangan daw niyang ibahin na ito ngayon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! At para naman sa mga may lakad, huwag kalimutan, proteksyonan ng pamilya laban po sa mga mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong pagpilian na ipapabaon sa inyong mga chikiting. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yan po ay 40% isopropyl alcohol na gamit ho ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa atin pong mga komadrona. Flash Report. Flash Report! May sunog sa Maylingunan, Valenzuela. Nakataas na sa ika-4 na alarma. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin. Ranger, nasa Port Alaba ang nagaganap pa sa sunog sa isang industrial dito sa Lingunan, Valenzuela. Mamaya po, Ranger, tabayan natin yung kabuang detalye. Ito nga naganap na sunog dahil pahirapan na pumapasok yung mga pamatay sunog dahil sa mataas na ang alarma. Mamaya ko dyan, babalik ako pa sa ibang detalye. Ako pa rin sa S23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Nueva Ecija. Kumusta na ho kayo dyan? At sa mga suki din natin sa Tarlac. Inoprobahan na ng Kamara de Representantes sa ikatlong huling pagbasang panukalang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP. Ito ay naglalayong bigyan ng tsansa ang mga undergraduate na makakuha ng bachelor's degree gamit ang kanilang work experience. Sa botong 251 na pumabor, walang kumontra, walang abstention, inaprobahan ng Kamara ang House Bill 9015 sa kanilang sesyon kahapon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang ETIAP ay isang alternatibong programa sa edukasyon sa Pilipinas na unang ipinakilala noong 1996 sa
sa ilalim ng Executive Order 330 na pirmado ng dating Pangulong FBR. Sa ilalim ng ETIAP, palalakasin ang sistema ng academic equivalency and accreditation sa college level at maaari na magamit ang mga natutunan ng isang senior high school graduate, post-secondary technical vocational graduate at college undergraduate student sa kanyang pagtatrabaho para makakuha ng kredito na kinakailangan upang makakuha naman ito ng bachelor's degree. Magaling! Saklaw ng House Bill 9015, ang may 5 taon o higit pang karanasan sa trabaho na nakalinya sa kurso na kanyang kinukuha. Tulak na mag-live-in partner sa Nueva Ecija. Arestado naman ang mga pulis. Detalye ng balita mula kay Grace Anzano. Grace, good morning. Good morning, Angel. Kulungan ang binagsakan ng magkasintahan na kapwa tulak ng droga. Matapos na ikasanga ang drug buy-bust operation na itinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PNP San Leonardo at ng Provincial Police Drug Enforcement Unit kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon kay Police Major Arnold Aguilar, Pepe ng pulisya sa naturang bayan, kinilala ang 2 drug suspect na sina Soren Javier, 32 taong gulang at ito isang tricycle driver at nasa drug watch list ng PNP. Samantalang kinilala naman ang kasama nito na si Susan Dansalan, 36 na taong gulang at kapwa residente ng Barangay San Jose sa Cabanatuan City. Ayon pa kay Major Aguilar, nakarating sa kanilang kaalaman ang ginagawang pagbebenta ng droga ng 2 suspect, kung kaya't agad nilang ikinasa ang drug buy-bust operation na nagresulta nga ng pagkaka-aresto sa 2. Nasamsam sa naturang operasyon ang nasa higit kumulang na 15 gramo ng hinihinarang shabu at may street value itong 101,000 pesos. Naharap na ang magkasintahan sa kasong pagbag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Central Luzon, ha? Baka naghahanap po kayo ng bahay na may chance pa kayong manalo ng brand new car, ha? Nicole, makinig ka. Eto na yung pagkakataon nyo. Napakalapit lamang po ang mga proyekto ng Westchester Realty, yung pong Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat at Samira, gayon din yung Sibera Prestige. Diyan po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ready for occupancy na po yung mga units na naghihintay at 20,000 pesos pa rin po ang all-in down payment. Makipag-ugnayan lamang ho kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya at dahil nga po bare months na, meron pa kayong chance na manalo ng brand new car. Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo, saan ka pa? Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 para matupad po ang inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Posible namang ituloy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang striktong pagpapatupad ng key policy rate hike bago matapos ang taon. Sa pagtaya ni Aris Dacanay, economist ng ASEAN ng HSBC, maaaring magkasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 basis points hike matapos na tumaas ng 5.3% ang inflation nitong Agosto. Itutulak din anya nito ang mataas na presyuhan ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Yan po man sinabi ni Dacanay na posibleng pigilan ng Central Bank ang pagtataas ng policy rate kung magiging epektibo naman ang planong tapyas sa taripa sa bigas. Kaya pala pinipilit ito ni Jokno. Bunsod naman ang panibagong paghina ng piso kontra dolyar at malawak na account deficit. Sinabi ng ekonomista na tatapyasan lamang ng Bangko Sentral ang policy rate nito kung magbabawas din ang US Federal Reserves ng kanilang interest rate. Magandang umaga, Pilipinas! Ang problema,
tayong mga hindi ganun kaganda ho ang kinikita. Pero anyway, kumonti naman ang mga Pilipino na tiwalang bubuti ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na buwan. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumitaw na 46% ang kumpiyansang gagandang ekonomiya, 4% lamang ang 4% itong mababa kumpara sa naitala noong Marso. Naniniwala naman ang 43% ng mga Pilipino na walang magbabago sa lagay ng ekonomiya, habang 6% ang nagsabing malamang lumala pa ito. Sa kaparehong survey, positibo naman ang 55% na gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 6 na buwan. 36% ang hindi umaasang may magbabago pa, habang 4% ang naghahanda na para sa paglala ng sitwasyon ng buhay nila. Kapit lang mga brother, mga sister, yung atin mga pagsisikap, samahan ho natin ng dasal. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, nakalusot na sa kasong estafa ang mga big boss ng Double Dragon Properties Corporation kaugnay ng 3 milyong pisong reklamo dahil sa hindi nila pagbabayad ng real estate tax. Ayon sa Quezon City Prosecutor's Office, wala silang nakitang sapat na probable cause laban sa mga direktor at mga opisyal ng Double Dragon kaugnay ng reklamong estafa. Gayon pa man, nakakita ng sapat na ebidensyang prosekusyon para kasuhan ng theft o pagnanakaw ang mga may-ari ng kumpanya at inirekomenda ang tig 66,000 pesos na piyansa. Sa pool ng asunto, sina Attorney Joselito Barrera Jr., Edgar Cia III, Tony Tancachong, Ferdinand Cia, Risa Marijoy Cia, William Tan Kachong, William Tan Onchong, Joseph Tan Onchong, Mary Grace Gary Cheng at Vicente Perez Jr. Nagugat ito sa mahigit 3 milyong pisong siningil na real estate tax ng Double Dragon sa isang kliyente mula 2018 hanggang ngayong taon, pero hindi naman ibinayad sa Quezon City Government. Ang binayaran lamang ng Double Dragon ay real property taxes para sa 5 unit noong Marso at 3 at 31 ng 2023 o halos 4 na taon matapos silang matanggap ang kabuang bayad mula sa complainant noong October 22, 2019. Nagkakahalaga lamang ito ng 416,000 pesos. Mababa mula sa mahigit 3 milyong pisong inobliga nilang bayaran ng mga complainant. Tanong, ilan kaya ang siningil nila ng katulad na halaga at hindi nila iniremit sa Quezon City Assessor's Office? Treasurer's Office pala. Ayun, alam mo ninyo, etong malungkot dito sa real estate industry natin. Maraming mga developer kuminsan, di ba? Pagka ikaw nagmintis ng hunang pagbabayad ng minsan lang, halimbawa, magpas ka sa grace period, papatawang ka na ganun sang katerbang multa. Pero kung sila'y mabibigo na i-turn over ang unit base ho sa inyong napagkasunduan, alinsunod sa kontrata ninyo? Ang sasagot lang sa iyo sige, extend pa namin. Di ba? Napaka-unfair para ho sa mga maliliit na mga buyers. Kaya itong development na ito na ginawa ho ng Prosecutor's Office ho ng Quezon City, pagpapatunay na wala silang sinasanto. Kahit na malaki kang kumpanya, babanggain kita pagka ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Nakalusot sila sa stapa, pero sabi ng Prosecutor's Office, hindi. Pag nanakaw, theft, yung kaso dyan dahil hindi nila iniremit sa Quezon City Government yung siningil nila na pinalabas nilang real estate tax. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 3 minuto. 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio,
DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ohayo gozaimasu, masukin natin dyan sa Japan. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Hong Kong at dyan po sa Taipei City. Magandang umaga din po sa mga marino natin all over the world, ha? Lalong-lalo na yung mga bumibiyahe dyan sa may bandang Morocco. Nasa 6 na pong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang walang makakutunggali sa nalalapit na October 30 elections sa Batangas City. Ayon sa Commission on Elections, 30 aspirante ang tatakbo bilang barangay chair at 3 naman sa SK chairman. May kabuwang 3,200 mga kandidato ang tatakbo sa 106 barangay sa kanilang lugar. Nagsagawa ng Unity Walk at signing ng Peace Covenant para matiyak ang pagkakaroon ng mapayapa at tapat, gayon din ang patas na halalan sa Batangas. Nakakapagtala naman ang PNP ng 35 insidente ng karahasan. Hinihinalang may kaugnayan pa rin sa papalapit na barangay at SK elections. Gaganapin po ang barangay elections sa Oktubre 30. Ayon sa PNP spokesperson na si Colonel Jean Fajardo, 4 pa lamang sa mga ito ang kumpirmadong may kinalaman sa halalan. Inasasangkutan niya ito ng 3 insidente ng pamamaril at 1 insidente ng alarm and scandal. 27 lugar sa bansa ang inilagay na ng PNP sa red category dahil sa seryosong banta para sa barangay at SK elections. Umalo pa sa 682 katao ang naaresto dahil naman sa paglamag sa election gun ban kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mula ito sa 456 na nadampot noong 1 linggo. Ang bilis dumami, ano ha? Kakasuhan ang paglamag sa gun ban ang mga hindi otorisadong magbitbit ng armas sa labas ng kanilang bahay. Sinabi pa ni Fajardo na nasa 422 namang mga baril ang nasamsam ng mga pulis. Lumagda din para sa Covenant para sa mapayapa, ligtas at maayos na halalan ang mga kandidato sa Legazpi City sa Albay. Pinawanahan ito ng Commission on Elections, Legazpi at Philippine National Police kasama ang 70 aspirante para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Connie Castillo, Comelec Legazpi Election Supervisor, nagbigay sila ng briefing at guidelines sa mga kandidato para sa nalalapit na halalan. Inimok ni Del Castillo ang mga ito na unawain at sumunod sa mga guidelines para sa maayos na eleksyon sa 30 ng Oktubre. Welcome sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makakasama ang Japan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Colonel Medel Aguilar, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, nagpahayag ng interes ang Australia at Japan na lumahok sa Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na habang maraming bansa nagpapahayag ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law sa West Philippine Sea, wala naman isang bansa na kumikilala sa labis-labis na pag-angkin ng China sa nasabing bahagi ng karagatan. Meron nang na-mention ng mga bansa na inaprubahan si Presidente at I think it happened during the closing of one of the exercises we had with the Australian Defense Force. So aside from US, meron tayo sa Australian. Then we have also Japan na talagang gustong-gusto na mas agresibo pa sa atin yata na magkaroon ng patrol dyan sa West Philippine Sea, including South China Sea. And then we have Germany, France, and many other like-minded nations. 5-6. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Oy, so far so good wala masyadong violators ng mga campaign material. Wala naman po masyado Sir Angel kasi kung meron po tayong kandidato na 1.414 million, sa kasalukuyan meron pa lang po tayong mga 1,000 na mga nakita natin na posibleng violators o mga matitigas sa ulo o yung makakapalang mukha.
Ayos talaga. Talagang makakapal. Sabagay, ano ha? Paulit-ulit to silang sinabihan at tigas pa rin ang ulo, ano ha? Talaga nga, makapal ang muka, ano ha? Baka hindi nila alam na pwede silang ma-disqualify, Chairman. Naku, alam na alam po, nandito sa NCR yung nakararami po na-issuehan natin ng show cause orders. Talaga lang po yung iba, yung gusto makalamang, yung mga nanggugulang sa mga kalaban. Talagang yung ayaw pumareha. So, ibig sabihin, bakit naman po yung ibang mga kalaban nila hindi po nagba-violate ng premature campaigning o hindi po nagkalagay ng mga campaign materials. Pero yung iba talaga, ang ginagawa po, doon sa mga sulok-sulok na barangay, doon po nila nilalagay o sulok-sulok na mga lugar sa kanilang barangay, doon sila naglalagay para hindi nakikita. Ang problema, nare-report. So ang COMELEC, kahit walang formal na complaints, nag-a-action po tayo. Ang lakas naman ng loob, National Capital Region. Mga ilang persento ito ng mga violators, Chairman? Kung may mga 1,000 po, siguro mga 300 na po ang mga taga-NCR dito. Yung 700 nasa iba't ibang lugar. Luzon, Visayas, meron din sa Mindanao. Around 30%. Tama po. Mga violators, bang lupit baka akala nila na hindi seryoso ang paghahabol o pagre-report sa kanila. Anyway, ang nakakalungkot, Sir Angel, yung mga kabataan, may mga kabataan po kasi na violators. May mga kabataan na matigas sa ulo. Ibig sabihin, kabataan pa lamang, SK pa lamang, nagpa-violate, hindi sumusunod. Huwag mo naman sabihin sila hindi informed. Kasi kung merong informed sa ating pamayalan ngayon, yun yung mga kabataan dahil lagi silang may access sa social media. Anong forma nung baka hindi lang nila alam na yan pala tumutungtong na sa violation, Chairman. Diba, sinasabi natin, Sir Angel, kahit sa iyong programa paulit-ulit, na ngayon bawal pang magkampanya, walang pinag-uusapan ng size, walang pinag-uusapan ng laki o liit ng campaign materials, walang pinag-uusapan kung public o private property o kahit yan sa pamamagitan ng social media. Bawal pang magkampanya, bawal mag-promote ng sarili, bawal manligaw ng mga kandidat, ng mga botante. Hindi pa po napakaliwanag naman nun. Ibig sabihin ko, sa October 19 pa lamang magsisimula ang ating campaign, pangangampanya. Lalo na po yung iba, meron talaga, maliban sa nag-iikot na, maliban sa nagpapamiting na ng sobra sa ay may mga parapol pa. Ayan, talagang hindi natin patatawarin yung mga yan. Tsaka hindi naman lang pwede masabing re-electionist sila, no? Kasi for sure, walang SK ngayon na incumbent. Tama po. Madami po kasi rin hindi re-electionist. Madami talaga first time na mga kandidato. And so, yun ay nakakalungkot sapagkat alam nyo, ang kabataan ng ating pag-asa sa kinabukasan, pagkatapos sila pa yung mga promotor o yung violator, ano lang iaasahan ng ating bayan para sa kanila kung sila ay magiging leader natin. Bastas mga ito, bata pa, trapo na. mga epal po, mga epal. Yung mga bata, kasi nga, for sure, meron bang re-electionist na SK? Malabo. Wala, kasi na-extend na sila eh. Sa sobrang haba ng panahon na extension, malamang-lamang na sila ay more than 24 years of age na. Okay. So, karamihan talaga nito mga first-time candidate. Anyway, Chairman, kaya kami napatawag. Paano nga pala yung mga lugar na wala daw pong nag-apply na kumandidato bilang SK Chair o membro ng Sangguniang Kabataan Election? May mga lugar daw sa Norte. Okay. Sir Angel, doon muna tayo sa paano kung walang kalaban yung mga kandidato. Halimbawa, isang buong team. Hindi naman pwede may partido, pero isang buong team, wala silang kalaban. So, anong mangyayari? May election pa rin ba? O proklamasyon na kaagad? Dalawang bagay po yan. Sabi po ng batas, meron tayong tinatawag na Republic Act 8295. Sabi po ng batas, kapag sa isang eleksyon at ang eleksyon ay special election, so Angel, special election, at walang kalaban, automatically proclaim na kaagad yun. Wala tayong eleksyon, wala na tayong problema. Proclaim na kaagad yung mismo mga kandidato na ganyan. Subalit, kapag ang eleksyon ay isang regular na eleksyon, katulad ng barangay and SK election, hindi yan special election, ang pag-fill up ng vacant ay kapag walang kalaban, ay kinakailangan pa rin tayo mag-eleksyon upang malaman kung sino kahit po isang boto lang sa Angel, kinakailangan maihalal yung mismo mga kandidatong yan, katulad nitong barangay. At the same time, kailangan din po kasi na magkaroon ng botohan upang malaman natin yung hierarchy, yung pagkakasunod-sunod, lalo na sa kagawad. Sino ang number 1, sino ang number 2, para kung sakaling merong mawala o mag-resign, alam mo kung sino ang tataas. Kasi kung hindi ka magpapa-election, sino lalagay nating kababarangay chairman kung halimbawa namatay yung barangay chairman. So, kakailangan niya magpa-special election pa lang. Ngayon, paano kung
So, Chairman, ibig sabihin, kailangan pa talagang bumoto nila. Kahit na walang kalaban yung mga tumatakbo, kailangan iboto nila. Bumoto pa rin sila. Ay, see. Tama Okay. po kayo, Sir Angel. Kapag ito ay regular election, Okay. tandaan po, kapag special election, wala nang botohan na mangyayari. Yan po yung maliwanag sa batas. Hindi ko po alam kung bakit may distinction between special election at regular election, pero yan po yung sinasabi ng batas. Ngayon po, yung sa katanungan nyo, paano naman kung wala talagang tumakbo, wala nag-file ng certificates of candidacy? Kapag po nagkaganon, ay magkakaroon po muna, Sir Angel, ng OIC, na kung saan yung OIC ay ang mismong barangay, pagka po ito'y barangay, ang mismong mayor ang maglalagay, at pagkatapos kapag po naman sangguniang kabataan, ay kinakailangan po maglagay din ng OIC. Pero yung po namang papalit sa OIC ay yung inahalal din yung mismo mga katipunan ng kabataan. Sino kung wala nga pong kandidato? Doon sa mga lugar na walang kandidato, ang maghahalal sa kanila yung kalipunan ng mga sangguniang kabataan. Tama po kayo. Po kayo. Pero in the meantime, Sir Angel, hindi naman pwedeng walang mamamahalak pagsimula ng termino sa November 1, maglalagay po muna si Mayor ng OIC. Gaano ba karami? May ilang porsyento yung mga walang kumandidato? Ito pong mga biyernes na ito malalaman na natin sapagkat ongoing po, Sir Angel, yung pagpa-file sa amin ng Certificate of Candidacy mula sa iba't ibang parte ng ating bansa. At yan po atin na pong kinukuha ang lahat ng datos. Pero sa ating pong palagi, lalo sa bandang areas po ng Mindanao, lalo sa Sulu, sa Tawi-Tawi, ay ang dami pong lugar doon na wala pong nag-file ng Certificate of Candidacy. At marami rin po na wala pong challenge o wala pong kalaban. Teka nga pala, kung walang kumandidatong SK chairman pero may mga kandidato para sa pagkagawad, ano yun? Yung number 1 SK kagawad ang uupong chairman? Yun po muna mag-OIC hanggang siya ang kanyang pagpupo ay biglang pagbobotohan ng mismong mga kagawad din na mahalal. At siya muna mag-acting OIC bilang chairman ng SK sa barangay na yan. Number 1. Teka nga pala, magkano, sabi kasi nila mababa daw kasing allowance ng SK. Magkano bang allowance ng SK chair? Ay mukha po mga wala pang 2,000 bawat isang buwan ang allowance, Sir Angel. Hindi nga gaganahan siyempre yung iba kung nagtatrabaho na sila, di ba? At saka siguro ang aking prediction, ang aking rason na nakikita, Sir Angel, ay sapagkat dahil nga pag nahalal sila ngayong October 30, tatandaan po natin, ang termino ay matatapos sa 2025. So dahil 2 taon lamang po, Sir Angel, ang ipaglilingkod ng lahat ng barangay at SK na ma-elect nitong darating na halalan. Pero yung ihahalal, halimbawa, na SK chairman, sila din maghahalal para kumatawan sa council, di ba? Ganun mangyayari? Para representative na kabataan. Yung po mismong SK chairman, kapag kami nahalal na SK chairman, siya po yung automatically representative nila sa atin pong konseho sa barangay. Di ba pipiliin sila among the SK chairman ng isang munisipalidad? Bilang kinatawan. Bilang kinatawan ng barangay. Sa pinakamunisipyo, yung mismong tinatawag na parang sa mga asosasyon ng mga SK ay maghahalal po sila. Political din po. Talagang political yan yung mismong katipunan ng mga barangay, ng mga SK, maghahalal po sila. At yung po ang magiging representante doon sa sanggunian na kung saan parang kunsehal ang kanyang level. Kaya hindi mo mailalayo na may mga politiko talaga na magpapatakbo ng mga anak nila, either for barangay chair or SK chair. Tama po kayo dahil siyempre kahit mismo ang local official ay nakikialam sa mismong barangay, so upang pati yung pagiging kunsihal ay mapapakialaman nila. Ex officio po ang tawag natin dyan, ex officio member ng sanggunian. At pagkatapos, Sir Angel, yung mga naging parang representante sa mismong munisipyo ay sila naman maghahalal ng isa sa kanila upang maging representante sa sangguniang panlalawigan. Para naman pala tayo naglulukuhan dito. Political in nature pa rin naman pala. Totoo po kayo, Sir Angel. Yan po talaga ang nature at yan po yung kasi nakalagay sa ating Republic Act 10742, yung pong SK Reform Act. Okay. Unfortunately, doon sa mga lugar na wala na hong kumandidato, wala nang chance dahil tapos na yung filing ng candidacy. So, intayin na lang talaga natin yung eleksyon.
At talaga doon din naman po sa may mga komandidato pero walang kalaban, wala po tayong choice. Kung hindi magpa-election pa rin, kinakailangan pa rin kayong makakuha kahit isang boto. At daw sa mga kagawad, kinakailangan makakuha ng boto upang malaman kung ano at paano ang ranking ng mga kagawad na yan na nahalal. Ano yun? Kahit sila na lang magbotohan ng sarili nila. Di ba? Wala naman silang kalaban eh. Di boto mo na lang. Boto nyo mga sarili nyo. Ang problema... Pero yung sa mga kagawad, Sir Agent, ako magpapaboto pa rin yan kasi siyempre nga gusto malaman kung number 1, number 2, hanggang sa number 7. Ayun, okay. Sige ha. Dito sa National Capital Region, sabi ko ni Chairman, yung mga makakapalang muka, wag muna kayong mangampanya, utang na loob nang sa gayon na hindi kayo ma-disqualify. Chairman, maraming salamat ha. Magandang umaga po. Thank you. Ingat po. Si Attorney George Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, yung mga trapo naman, huwag naman kayong ganyan. Hayaan yung mga kampanya ng maayos yung ano. Kaya lang kuminsan talagang gumagastos pa yung mga politikong nanay at tatay nila para manalo sa either barangay election, SK election, yung kanilang mga anak. Tama na, di ba? Inyo na nga ang GOB, inyo na nga ang mga ilang mga provincial board member, kamag-anak nyo na nga si mayor, kamag-anak nyo na yung mga councilor, pati ba naman barangay, gusto nyo, kamag-anak nyo pa rin? Di ba? Huwag naman ganun. Alam natin, charity begins at home. Pero, makonsensya naman kayo. Huwag naman pati sa barangay at SK election. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi siguro ng ibang nakikinig, asa ka pa! 18 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ho natin. Malaking bahagi pa rin na ating bansa makararanas ho na medyo mainit at tanghali habang mas malaking tsansa ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan nga, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area. Medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least in the next 2 to 3 days sa base sa mga kasalukuyang mga datos natin ngayon. At ang Intertropical Convergence Zone ang siya magdadala ho ng mga pagulan partikular na sa may Western Mindanao, yung area po ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa, asahan na malaking posibilidad ng mga pagulan sa araw na ito. Samantala, wala rin ho tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat malilit na mga bangka na pumalaot ho, partikular na sa ating mga karagatan. Pero mag-ingat pa rin kapag merong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. At yan ang lagay na ating panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Maraming salamat po. Maraming salamat ka, Obet Badrina, mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! So in the next 3 days, wala po tayong inaasahang bagyo o sama ng panahon na makakaapekto ho sa pangkalahatang bahagi ng Pilipinas. Pero huwag nyo pa rin kalimutan magmaon ng proteksyon laban ho sa mga mikrobyo para po sa ating mga pamilya pag nabaunin po sila ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya rate subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si OWA Administrator Arnel Ignacio kasama na natin. Admin, magandang umaga po sa inyo and maraming salamat sa inyong walang kapagurang pagsisikap na matulungan ang ating pong mga OFW. Thank you po, Chairman. Hindi pwede mapagod. Oo, believe ako sa iyo. Di ba? Ano bang vitamins mo? At hindi lang yon, hindi lang yon. Kahit na gaano kapagod si administrator, ayos na ayos pa rin ang forma at ang buhok.
Anyway, admin, marami lang nagtatanong tungkol doon sa scholarship. Number one, ano daw po yun? Regardless of the university na papasukan? Oo, kasi ano yan, yan naman educational support. Okay. Dalawang uri yung inilabas namin eh. Sila nang bahala kung sila mag-enroll, ano? Isang yung tinatawag namin ODSP, o OFW Dependent Scholarship Program. Ito yung para sa mga OFWs ang kinikita is $600 and below. 20,000 ang support natin dyan a year. So hanggang sa graduate sila. Okay. Ito naman, yung EDSP o Educational Development Scholarship Program, ito naman ang katanging requirement ay merong examination na kailangan ipasa from the DOST. Malaki-laki ang ibibigay natin. 60,000 a year ito hanggang sila ay graduate. Pero ano, tuition lang? Walang ibang miscellaneous expenses? Wala naman. Basta kumbaga, yan tulong natin para lalong maging magaang yung kanilang financial need. Okay. Ilan daw per family? Ay, ito depende kung dito, pwede naman nilang i-apply eh. Basta po kanilang mga talaga? So, pwedeng doon sa isang program, pwede din doon sa isang program. Hindi. Depende, kunyari ang kinikita niya ay $600 and below, pwede niya enroll yung kanyang anak. At rin to pwede rin ito, kunyari, wala namang anak. At sige, yung kanyang pamangkin, pwede. Ay, see. Pero ino-nominate niya. Kailangan pangalanan. Pero ito, sa mga regular lang, paano daw yung mga TNT? Ay, di naman natin. Basta kailangan ito, OWA member, ha? Dapat OWA member. Okay. Anong kurso ang pwede? Baka naman iba, magpakuha ng medicine. Kamahal ng aral na yung kursong yun. Naman, basta yung nakapeg na kami doon sa suporta na yun. Marami kami mga gumagraduate na scholars natin na meron pa kami na pag-graduate. Ngayon, judge na. Iba, at ang pinakamaganda pa rito, ang support ng BDO and the SM Group of Companies, kaagad pinukuha nila yung aming mga graduate. Marami tayong graduates with Latin honors. We're really very, very proud of this, Kong. Talaga? May data kayo? Good morning sa iyo, Kong. Pasensya ka na. Okay. Mga ilang libo na yun na pag-graduate ho ninyo under this program? So far ngayon, ang existing natin, I don't have to see you, so aga-aga, wala dito sa papel no? Di ba, basta marami na. Pero ito mas maganda. Hindi, ngayon meron tayong maintain natin scholars more or less 7,000 ito doon sa ODS, wow. 3,000 doon sa EDSP. As I said, wala dito sa mesa pa yung... Anyway. Pero, ito mas magandang balita kasi yung ODSP namin, ito yung $600 and below ang kinikita, no, na 20,000 a year. Dati ito, naka-limit kami sa 2,500. Ngayon, in-increase natin to, dinoble natin to, 5,000 scholars na pwede natin ma-accommodate every SEM, ano? Okay. At bang isa, yung EDSP, from 400, nag-increase na tayo to 1,000. Ito lang ang panawagan ko. Kasi, dalawang bagay, no? Ang minsan sinasabi sa ng OFW, sana lahat ay bigyan namin, hindi naman natin kakayanin yun. Tataobang bangka, hindi naman kaya dahil reminder lang, $25 sa community ang kinukuha natin. So, dapat may ipapasa pa rin sila na entrance qualifying exam. Yung yung EDSP, yung 60,000 a year. Pero itong ODSP na 20,000 a year, first come, first serve. So, oo. And rin
huwag naman silang magagagalit pagka merong nire-require. Kasi siyempre naman kung merong requirement yan. Oo. At saka hindi naman siguro dyan pwede yung mga magna 9 years nag-aaral pa rin, sumasampung taon na. Diba? So hanggang 4 years lang ito. Kasi sinabi nyo kanina, hanggang sa graduate sila, baka akala nung iba 4 na taon. Oo. Siyempre naman kailangan nilang yung mahusay naman ang performance sa klase. Okay. Ang nakakatuwa nga lang, dun sa mga simpleng sumunod lang sa aming requirement, ang saya-saya nila na sila ay papasok na sa eskwelahan with the support of OWA. Yung iba kasi, ang panawagan ko lang, instead of focusing on bakit may requirements na ganito, bakit naubos lagi yung slack, pagka in-announce na, ikunin na kaagad. Ganun talaga, di ba? Hindi naman pwedeng lahat. Yung buong, Pero, admin, eto, sabi nila, halimbawa, meron namang siguro baka may tawag dito, may scholarship grant na, whatever. Pwede daw bang ma-convert na allowance yun? Ano ba ito? Binibigay diretso sa eskwelahan o nare-receive ng scholar? Ganito yan. Now we have a partnership with Land Bank. Bibigyan na sila ng ATM card, yung account nila, doon na ipinapasok. Okay. So, diretso sa kanila. So, kung halimbawa, meron sila, dahil matalino yung bata, di ba? Dean's Lister, biglang nabigyan ng scholarship. Yung scholarship niya under OWA, pwede niyang magamit. Bahala sa kanya na allowance niya. Ayun, para pang-cover ng miscellaneous expenses. Ayun, Baka galing, Hanggang kailan tong programang to? Institutional na ba ito? Yes, it's an institutional program already of OWA. And we always keep on trying to improve it. Kaya ngayon nga, yan ang ating nailagay na improvement. Kasi dati, cheque. Pupunta pa sila sa aming mga opisina. Ngayon, card na para yung iba kasi malalayo. Pambuong Pilipinas ito . Okay. So, hindi na nila kailangan pumunta dun sa aming office. Basta sila ay nakapag-register as a scholar. Meron na kaming partnership with Land Bank. Bibigyan na sila ng ATM. Pasok na dun sa kanilang account yung financial support for their education. Admin, ito pa. Paano daw halimbawa 2 years lang yung kontrata? How can they avail of a 4-year program? Ano daw ba ito? Depende sa kontrata o depende sa annual ba yung pag-a-apply nila? Yung every school year ito, apply na nila. Every school year, hindi tuloy-tuloy. Pero syempre, advantage yung mga nakapasok na, di ba? Oo, kasi yun, pagka nakapasok ka na, tuloy-tuloy na. Ang requirement lang syempre, mag-aaral kang mabuti at yung pera na ibibigay sa'yo, ikasusin mo talaga para dyan. Dahil yan minomonitor natin. Pagka hindi mo tinuloy, syempre, hindi na namin susuporta. Okay. Oy, may feedback si Wendell Alvarez, sabi niya, si Administrator Arnel ay nagpapakapi na. Si Wendell, ang aga pa lang dumating ni Wendell, hindi pa siguro natutulog yan. Nagpapakapi ka na daw sa wakas. Hindi. Prudent spender lang si administrator. Kahit noon, pero hindi naman ito nakarmet. Nagpapakapi naman ito, Wendell, ikaw talaga. Ang tawag lang sa akin ay kuripot. Admin, maraming salamat ha. Ingat ho kayo. Thank you for joining us. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang umaga, Pilipinas! Diyan ka rin bilib sa mamang yan. Ang laki naman kinikita sa pag-artista, pumapasok pa sa gobyerno. Gusto ng sakit ng ulo. Follow up muna sa sunog sa Lingunan, Valenzuela mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Kuya Rigel, nasa Port Alarma itong nagaganap na sunog ngayon dito sa may Lingunan, Valenzuela. Pagmamayari ito ni Willie Lim, itong Leo Tire Production. Ito yung final, ito yung tunawan o gilingan ng glong, itong nasusunog. Kumbaga, ito yung andito yung maraming chemical at bago buuin yung gulong. So, itong sunog na ganap alas 3 ng madaling araw at walang pagbabago yung itim na usok gel dahil itong isang bodegang malaki. Ito yung, kung di ako magkamali, 8 magkakatabi ito. Ito yung final kung saan ginagawa yung gulong.
ito yung mismo ang nasunog. Hirap na hirap yung mga pamatay sunog na pula dito dahil lalo lumalakas at lalong umiitim yung usok. Dahil itong lugar na ito ay hindi pwedeng sabay-sabay yung bumbero. Kailangan paisa-isa makapasok sa loob dahil looban ito at single line lang yung pwede pumasok. Kapag maubos yung tubig, atras yung isa, papasok kami isa. Kaya hindi ganon kalaki ang persa para agad maapula itong naturang sunog. So babaya, babalik tayo para sa ibang detalye nito sunog, kung paano, anong dahilan ng sunog at kung magkano ang totally damage itong sunog na nagaganap ngayon dito sa Ligunan, Valenzuela. Mula pa rin sa kanalo sa Pilipinas, isa rin sa Kusales 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin yan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay, wag ho kayong magpapastress sa mga problema sa buhay, ha? Dapat nagre-relax din ho tayo, ha? Sabi nga nila, kinakailangan gumalaw-galaw para hindi ho tayo pumanaw. Pero kung kayo ho ay stress dahil sa kulang sa tulog, tapos pagpasok mo, gusto mo umuwi uli. Ayan, napagbibintangan ka tuloy bulakbol kahit na dati masipag ka, no, ha? Tapos yung iba naman, yung mga nag-aaral, pagpasok nila may mga tigyawat, walang glow. Puyat, huyan at saka stress. Ayon sa pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat at stress ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression ang isang tao. Ang kinakailangan magkaroon ng sapat na tulog, hindi lang basta tulog kundi quality na tulog, magandang tulog para magandang gising. Yun daw pong tulog na mahimbing at nakakapagpahinga ang inyong katawan kahit na siguro mga 3 hanggang 4 na oras lamang ang tulog ho ninyo. Mahalaga po na may partner ho tayo para manatiling malakas ang ating kalusugan at ang inaral nga po ng mga Hapon para tugunan yan ay tinatawag na postbiotic. At meron na pong kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, ito po yung Ultabio. Ang Ultabio po ay capsulized form na aprobado ho ng Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Yung pong active ingredient po ng Ultabio ay nag-activate naman sa commander ng ating immune system para sabihan na labanan ang mga impeksyon at sakit. At nagkakaroon din ng magandang tulog at sapat na lakas ng katawan para sa kinabukasan. Available sa Lazada, Shopee at TikTok. O dili kaya para ho sa mga katanungan pa ho ninyo, magtanong sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Meron ho silang mga nakastambay ng mga medical experts para sumagot sa inyong mga concerns. Sa panahon ng pagbabago, panahon na stressful ang buhay, kakulangan ng tulog, kailangan natin ng kaagapay. At dyan po pumapasok ang inyong kasangga. Ang Ultabio, meron na po sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at San Pedro Laguna sa Pasmed Pharmacy. Yan ha. Huwag nyo kayo maglala. Malapit na rin ho itong pumasok sa mga pangunahing butika sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! 36 makalipas ang alas 5 umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa California at sa mga suki natin sa New York. New York, Cubao, Quezon City, malapit sa Cambridge. Ay, hindi, pero joking aside ha. Para sa mga kababayan natin dyan abroad, ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, pag-o-order daw po kayo ng tangerine chocolate, agahan na ho ninyo. Mag-place na ho kayo ng mas maaga nang sa gayon ay maihabol ho sa production. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ito pong mga magniniyog, mga magsasaka sa tulong po ni Dr. Helen Tan ay nagkaroon po ng mga ng access sa magagandang planting material ng kakao galing Davao. Inakot po ni Dr. Helen Tan yung mga magagandang planting material dinala sa Quezon at yan pong itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron na ho silang sariling brand ng tsokolate. Urig na urig, gawang Pinoy. At saka yung mga variants po nito ay gumagamit din ng mga raw materials na produkto din po ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Diyan daw ho kayo mag-place ng inyong mga order. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, yung dark chocolate lalo na, no? Immune booster yan. Kaya tinulungan nyo na yung inyong mga mahal sa buhay na magkaroon ng mas mataas na immunity
natulungan pa natin ang ating mga MSME at ang ating mga magsasaka. TangerineChocolate.ph, dyan ho kayo pwedeng mag-place ng order o diligyan sa 0919-095-5935. At para po may dagdag tayo na pambili ho ng Tangerine Chocolate, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw na ito ng 9,000 piso. Nako, kinakailangan kung meron na winner dito, Madam Ella, i-declare mo na. Nagdadagdag tayo ng nagdadagdag. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line. Gamit po naman ang inyong mga mobile number. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson at ng DSWD at Assistant Secretary for Legislative Affairs, kasama na ho natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay National Family Week Celebration. Ma'am Irene, Asek, magandang umaga po sa inyo and congratulations. Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Uy, baguhin nyo, hindi na direktor si Asek, ha? Asek na si direktor. Di ba, ma'am? Anong rank ba pagka Asek na? Rank 31 na ba to? Salary grade 29 po ko. 29, ayan, oo. Anyway, kasi sasabihin na sana namin sa'yo, Merry Christmas, Ninang. Merry Christmas din po ko. Kailan ang National Family Week Celebration, ma'am? Kung ito pong National Family Week Celebration, ginagawa po natin every 4th week po ng September. Yan ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 60 na inisyo po noong September 1992. So every 4th week. Ngayong linggong ito. 4th week tayo ngayon. Sa susunod po na linggo kung susunod na linggo pa. I-celebrate na po natin ito. So yung 24 to 30, yung week na yon. That's correct. Tapos, anong ginagawa natin pagka may ganitong celebration? Well, unang-una, gusto ko munang banggitin kung bakit natin sin-celebrate itong National Family Week. Sabi ko nga kanina, ito ay batay dun sa Proclamation Order number 60 na di-declare po yung last week of September as National Family Week para nga po makapag-focus tayo on the importance of strengthening and promoting unity, solidarity, and the stability ng Filipino families. Bilang ito ay basic unit of the Filipino society. Para po sa taong ito, kung ang celebration po natin ay may temang ang tema po ng ating celebration sa taong ito ay batay din doon sa international observance. Meron po tayong international observance at para nga po sa taong ito magkakaroon tayo ng kick-off activity na mag-uumpisa sa host municipality or city, which for this year ay ang Valenzuela po. Valenzuela City ang ating host city for the National Family Week celebration. Kaya nga po sa susunod na Lunes, meron po tayong kick-off. At parte po ng selebrasyon kong ay yung punding Kainang Pamilya Mahalaga Day. Gagawin din po yan sa Monday, September 25, kung saan naman po kung matatanda natin in the previous years, lahat po ng opisina ng gobyerno, mga paaralan, ay nagde-declare po ng maagang pag-uwi. Para nga po mabigyan natin ng kahalagahan yung pagsasama-sama ng pamilya at sama-sama po tayong kakain. Sasama-sama sa hapagkainan. Dahil doon natin nakikita ko yung kahalagahan ng pagsasama-sama ng pamilya, mabigyan ng oportunidad para po mag-usap-usap because communication is very vital in any relationship, especially in a family. So, napakahalaga po na yun ay mabigyan natin ng panahon. And likewise po, para rin sa linggo ng National Family Week, magkakaroon rin tayo ng pag-award o pagpipili at pag-award sa natatanging pamilya. Natatanging pamilya. Natatanging pamilya. Paano ho ninyo pinili, ma'am, yung natatanging pamilya? Well, para po sa natatanging pamilya, meron tayong mga ginawang mga activities sa ating mga regional offices. Okay. Kasama po ng mga ibang members ng National Family Committee. At tayo po ay pumili. Ito pong mga na-recognize sa mga regional
regional offices ay nag-compete naman po sa national, and sila naman po ay yun ang i-recognize natin next week. Paano po natin pinili? Well, tayo po ay may mga civil society organizations, local government units, at mga entities na kabilang sa pagpili o pag-identify at pagpili ng mga natatanging pamilya. And of course, ito ay tinitignan natin na itong mga pamilya na ito ay may good moral character, wala pong criminal record, and sila po ay may natatanging contribution o ambag sa pagpapabuti po ng ating lipunan. And of course, sila rin po ay mga ambassadors in promoting Filipino values. Ma'am Irene, matagal na ito, no? Tama po. Mga ilang taon na to? Well, ito nga pong proklamasyon na ito kung ay noong pa pong 2012. 2012. So, itong celebration ng National Family Week. Pero yung observance ng pagbibigay sa mga natatanging pamilya, kung di ako nagkakamali, yung mga magulang ko nabigyan ng ganitong parangal ng mga high school yata kami or nasa kolehiyo na. Kasi ang isang naging criteria, kahit 10 kami magkakapatid, pinag-aaral kami lahat. Oo, hindi naman uso pang family planning ng mga panahon yun eh. So 10 kami magkakapatid at lahat graduate lahat. Tapos isa yata sa mga naging citation is yung kahit na weekend magkakasama kaming nagtatrabaho sa bukid. Ayun, pero hanggang hanggang municipal level lang yun. Doon sa Kinapawan City. Alam ko kasi yung plaki nung tatay ko at nanay ko hanggang ngayon nandun pa yun sa bahay nung isang kapatid ko. Anyway, so ganun yung criteria. How you bring your family. Kaya lang mahalaga siguro nga bigyan din natin yung kainang pamilya mahalaga day. Alam niyo bakit? Ngayon kumakain nga yung magkakasama nga sa pagkainan yung mga magkakapamilya. Kaso panay text-text naman eh. Hindi naman nag-uusap eh. Tama po kayo, Kong. Kaya nga talaga ito ay ina-advocate po talaga natin na sana gawin ng lahat ng mga pamilya. And in fact, even the national government nga po, sinabi ko kanina na yung mga oras po ng opisina ay napapaaga po yung pag-uwi po natin. And ganyan din po yung ating mga eskwelahan. The purpose of that nga, Kong, is para tayo ay makauwi, magsama-sama bilang mga pamilya, stay connected with our children, and kausapin po natin sila dahil sabi ko nga po, napaka-importante yung komunikasyon sa isang pamilya. Okay. And tama po kayo, yung sana ay hindi tayo haharap sa hapagkanya na humaharap naman po sa ating mga gadgets, sa ating mga cellphones. Sana kunin po natin yung pagkakataon na yon para pag-usapan yung mga experiences, tanungin yung ating mga anak tungkol sa kanilang mga pag-aaral, magkaroon po ng exchanges ng kanilang pong mga hinaharap sa buhay para po kung may mga problema o may mga challenges o may mga gaps, mapag-usapan po natin at mapagtulungan na ma-address. Second Irene, maraming salamat and again, thank you for joining us ngayong umaga. Salamat po. Maraming salamat din po kung sa DZRH para po sa pagkakataong ito na may bigay natin yung impormasyon regarding dito sa celebration ng National Family Week at sama-sama po natin itaguyod po ang pamilya. Maraming salamat po. Salamat po. Ayan, sa 25 to 30 po ng buwang kasalukuyan ang paggunita natin global pa ito, National Family Week Celebration. Magandang umaga, Pilipinas! Ang mga Pinoy daw, pagka nakikita-kita sa lamesa, nag-uusap-usap pa. Ang pinagkikwentuhan, yung mga chismis sa kapitbahay, ano ang bagong gadget, yan. Ganun pag-uusap, pero sa artista. Sa mga sa pagkainan daw po ng mga Chinese, ang pinag-uusapan nila, ano ang magiging takbo ng kanilang negosyo. Kita nyo yung kaibahan, Hindi, sabi na iba, hindi naman ganyan. Marami akong kilala, ganyan eh. Magandang umaga, Pilipinas! 9 minuto na lamang bago humag-ACS ng umaga. Aga, Pilipinas! May pahambol na impormasyon lang si Administrator Arnel Ignacio. Admin, magandang umaga uli. Good morning. Yes, sir. Tanong ko, kagigising ko. Yes, sir. Ano yung gusto mo? Ano ko lang, oo. Kasi yung kanina pinag-uusapan natin, sa scholarship. Apa.
Oo, ang naisabi ko yata pwede lahat itong EBSP namin, ito yung may exam hanggang isa lamang at pareho din sa ODSP. Hanggang isa lang. Okay. Oo, mabuti na yung malinaw. Oo, baka dagsain ka. Oo. Kasi pasensya na at naalipungatan ako nga kanina dahil ito rin naman ang nasa isip ko kasi kanina yung tinulungan naman natin na si Ranara na yung kanyang mga anak binigyan natin na mga scholarship, pero ito ay sinabit ko muna sa board for approval kung lahat ng anak ay mabibigyan, pero sa isang pamilya isa lang. Okay. Special case yung kay Ranara. Oo, iba ng ibang klase naman yung nangyari doon. Kaya yun, kumbaga pagka gano'n, nilalapit natin sa board ng OWA for approval. For approval. Ayan, at least nagkaliwanagan. Admin, thank you ha. Maraming salamat ulit ha. Okay, thank you. So, isa per family lang. Ayan, okay. Ang pwedeng mabigyan ho ng scholarship. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas! Uy, 36 units na lamang po ang natitira dito po sa alok ho ng Westchester Realty na proyekton ho nila sa GA Tower 2. Kaya ano pang iniintay nyo ha? Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang Christmas offering po nila ngayon ay 50,000 pesos all-in down payment hanggang sa maubos po yung natitirang 36 units. Ang Westchester Realty ay una na pong naglaan ng 300 million pesos para sa renovation ng kanilang mga pasilidad ng GA Tower 2. Nasa panulukan po yan ng EDSA at ng Bonnie Avenue. Pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo. Labi palang panalo na. Para kang nakatira o bumili ng bahay sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Mga palaboy sa Quezon City ni-rescue ng DSWD at ng lokal na pamahalaan. Ito po ay nasa ilalim ng Oplan Pag-abot Program. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal. Angel, sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan ay sinagip ang mga palaboy sa lansangan sa Lungsod Quezon. Ito bilang bahagi ng Oplan Pag-abot, reaching out individuals in a street situation office program ng DSWD. Lahat ng na-rescue dinala muna sa isang temporary shelter sa Quezon Memorial Circle. So mailalim din ang mga ito sa antigen test. Binigyan ng makakain at assessment para sa tulong pinansyal. Ayon sa Quezon City LGU, tutulungan ang mga ito na irehistro sa Philippine Statistics Office upang magkaroon ng pagkakakilanlan. Ang operasyon ay sinagawa ng DSWD at Quezon City LGU para linisin ang mga pangunahing kalsada sa lungsod na dinarayo ng mga palaboy na namamalimos, lalo na ngayong nalalapit na ang holiday season. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, isa pang report mula naman kay Edniel Paro sa Bilateral Military Partnership Target, palakasin ng AFP at ng Australian Army. Detalye mula sa RH52, Edniel. Morning po yung Angel. Target pang palakasin ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng hukbong katihan ng Australia. Ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito ang napag-usapan sa courtesy visit ni Australian Army Chief Lieutenant General Simon Stewart, kay AFP Chief of Staff Romeo Brunner Jr. sa loob ng Campo Aguinaldo. Kabilang sa natalakay ng dalawa ay ang pagsasanay, student exchanges, reservist development, empowerment ng mga non-commissioned officer at recruitment. Kasama si Bronner sa suporta ng Australia, hindi lamang sa intelihensya at taktikal, kundi maging sa mga training at exercises ng dalawang militar. Bago ang sunod-sunod na amphibious at urban setting exercises kamakailan, sumuporta rin ng Australia sa gera sa Marawi, kabisa ng Memorandum of Understanding to Combat International Terrorism. Kasalukuyan namang may kasunduan ng dalawang bansa sa training at exchanges na pirmado pa noong 1995 at umiiral ang Visiting Forces Agreement mula noong taong 2007. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga kay Judge Grace Veloso Fernandez ng Cebu City. Judge, bakit daw ba ganun ang interest mo dyan sa isang kasong hawak mo?
Ang tagal nyo nang pinag-i-inhibit kahit ang kaso nasa Korte Suprema, pinipilit mong dinggin. Bukas pag-uusapan natin yan, ha? Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa kay Paulo Coelho. Ang sabi niya, don't waste your time with explanation. People only hear what they want to hear. ACS Balita, susunod na.